Mas mauna pa kayong ikukulong Kaya kaysa sa nga. mga nagnakaw, ano? Oo. Isipin mo, Secretary Bonoan, Correct. absuelto sa kaso. Grabe. Siya yung head ng agency ng DPWH na siyang naging simula o ugat ng flood control scandal. So siya absuelto, ako may kaso. Sa kabila po ng lahat ng pinagdadaanan ninyo, ano? Nandito pa nga kayo eh. Pinunlakan Oo. niyo pa yung interview namin. Maraming salamat po. Ano po ang sikreto? Ano ulit ang sikreto kung paano nyo napapanatili ang freshness Naku. sa kabila ng lahat ng pinagbababato sa inyo ng administrasyon? Alam mo, si Attorney Topacio was kind enough yesterday to call me up. Sabi niya, kamusta ka na? Kasi sabi niya, tinanggap ko na, baka hindi ka makarating bukas. Yun nga, nakinabahan nga kami nagkakwentuhan. Pero ako kasi, okay, nung tinanong ako minsan ni Congressman Lian Leviste, sabi niya, what do you think will happen? Or ano ba itong direksyon na to? Sabi ko, alam mo Lian, sa akin clear yung situation. Yung ginagawa natin is tama para sa bayan. No, tama ito sa bayan kasi talaga may nangyaring korupsyon. Correct. Diba siya, may nakuha siyang documents, ako nakausap ko sa saldi ko, si Gotesa nakausap ko, yung mga sundalo nakausap ko. Marines, So, alam ko, may problema na ayaw sagutin. Alam ko na ayaw imbestigahan at hanggang ngayon walang kinakasuhan. At kailangan natin ituloy yan. Kasi Meron kayo, Nina Juan. kami ang kinasuhan. kami Kaya yung nga mga eh. galit sa korupsyon. Kami ang kinasuhan. Ako, kasama. Oo. So, ito, may case natin to ng inciting to sedition. So, sabi ko sa kanya, klaro sa atin to eh. Di ba? Na politically, morally, Motivated. okay, tama tayo eh. So, bakit tayo matatakot? Bakit tayo magkakaroon ng dalawang isip? Of course, may babatong mga kaso, gigipitin tayo, but I would think part of, hindi ko sasabihin na part of the game eh, kasi mali yun sa akin eh. In a democracy, dapat pabayaan kayo, magsalita ka. Nakita niyo yung nangyari sa Canada? Ay, Diba? oo. Sinisigawan sila, minumura si BBM, no? Paglabas ng Jollibee. Shame on you, shame on Shame on you, That si Yusek says a Leccaso, lot. sinisigawan. Pero nakita niyo yung mga police, pinapabayaan nila Pinapabayaan. kasi they respect yung freedom of expression, Speech. di ba? Ng mga Yes. tao. So, dito na dapat hindi din mang ganun eh. Dahil precisely, ang sinasabi lang naman natin, may nagnakaw. At kailangan natin panagutin. Yun naman ang panawagan ng lahat eh. Oh. Yes. Pangalawa, Attorney Ferdy, di ba, yung pera, 1.5 trillion, wala man na isole. Magkano lang ba yung pinag-usapan nilang na isole? Mas mauna pa kayong ikukulong Kaya kaysa sa nga. mga nagnakaw, ano? Oh, isipin mo, Secretary Bonoan, Correct. absuelto sa kaso. Grabe. Siya yung head ng agency ng DPWH na siyang naging simula o ugat ng flood control scandal. So siya absuelto, ako may kaso. Grabe. Pero tingin ko mas nakakatulog ako. Because in my conscience, in iba my heart, in yun. my mind, alam kong tama yung pinaglalaban at alam kong tama yung ginagawa natin. Correct. Grabe. Alam nyo, sumulat ako formally sa DOJ, ha? Okay. Tinanong ko, yung sa sinasabi yung restitution ng mga state witnesses, magkanong naibalik? I invoke the Freedom of Information Executive Order. Yes. Sumagot sa akin, 795 million pa lang. Out of all the state witnesses, sinabi. Actual cash. Actual cash. Okay. Oo. So, yun ang, hindi, wala sila sinabing cash. Sabi nila, yun ang isosoling value ng mga... Or ninakaw. maybe commitment. Baka. Hindi. Yung actual daw na narimit nila sa National Treasury, 795 million lang. 1.5 trillion. Trillion, Ang ang laki. layo. Ang laki. layo. Ito, wala pa 1 bilyon. Bigyan ko kayo ng example, Tony Ferdiaina. Yung pumasok na flood control budget from 2022 to 2025 kay Henry Alcantara was about 30 billion. Grabe. 30 billion. Okay. So, i-assume na lang natin 10%. But hindi yung 10% kasi nga ghost project eh. Oo. Di ba? At siya rin- 100 yun. Oo. Pero i-assume na lang natin 10%. That's already 3 billion pesos. Ang sinuli lang ni Alcantara is 180 million pesos. Yun mo. Grabe. State witness na siya. State witness Absuelto na. Absuelto na. Grabe. Ibang klase talaga. Ibang klase talaga. Anyway, at nabanggit na rin natin yan, yung mga pagsubok na hinaharap ninyo. How do you want to be remembered? Bata pa naman kayo, ha? Wala akong i-insinuate dito, Pero, yung mga susunod na generation, kahit nandiyan pa naman kayo. Oo. Oo. Kasi may mga katulad naman ni Alcusi na buhay pa, mukhang alamat na. Uy, attorney. Anyway, Grabe. how would you like to be remembered? How would you like future
generations to, To remember. remember na pag sinabing Mike Defensor. anong gusto niyo unang pumasok? Alam mo, sa- Tony Ferdy, kanina sabi ni Ina, pa-selfie naman bago ka makulong. Ikaw naman, paano ko maalala? Parang buhay pa ako, pinapatay mo na ako. Pero, tama ka. Tama yung question mo, Tony Ferdy. Oo. Kasi lahat ng nangyari ngayon, it's not about now. Hindi yun ibig sabihin sa ngayon. Tinitingnan mo yung judgment of history. And more importantly, yung judgment ng mga apo mo. Judgment ng anak mo. Ano ba tong ginawa mo nung panahon natin? Nung panahon na may ganitong korupsyon, may ganitong anomalya. Nasaan ka ba? And that is what I want to be remembered by. Na alam ng mga anak ko, alam ng mga apo ko, alam ng mga anak na magiging apo ko, na lumabang ka ng mga panahon ngayon. No, alam mo, iniisip ko rin minsan and it's not to compare myself to Ninoy Aquino, hindi ko naman sinasabi yun. Pero iniisip ko, paano kaya nung panahon niya, di ba? Dahil si President Marcos, very popular. Yes. Supported ng church, supported ng media. Parang ang hirap ng sitwasyon niya. Oo, yes. Ngayon nga, unpopular na tong presidente. Di ba? Negative 13 na. At the 15. time, at the start of the term of President Marcos, popular. Oh, yes. But Very. Ninoy Aquino knew na mali yung martial law. That it was an attack on democracy. Lumaban siya. But eventually, later on in history, hindi nga siya naging presidente. Pero naging bayani ng ating bansa. Yun. Yung kanyang asawa, itinanghal na para bang naging ina ng demokrasya. And then later on, the son became president. Pero No? kamote yung anak si Noynoy Aquino. Pero kung buhay yun, kung buhay si Noynoy Aquino, kung buhay si Joker Arroyo, una yung magwawala sa nangyaring nakawan sa ngayon. Talaga. Definitely, kung nandun yung To dalawang be yan. fair, to Noynoy. Oo. And then si Joker nga, alam nyo naman, nung panahon na nasa Congress, kami parating magkasama I would think, no, kung si Joker ngayon, siguro nga nagalit sa akin yun kung yung nalaman niya nag-BBM ako the last election. Baka nagtampo siya Hindi naman niya totally siguro magagalit sa akin. But, with what is happening now, and the corruption we're seeing, sigurado ko, magwawala si Joker Arroyo, magwawala si Noynoy Aquino. Ano kaya reaction ni Noynoy Aquino, no? Na nakikita niya yung mga kakampings ngayon na talagang pinagtatanggol pa itong administrasyon na to, no? Alam mo, nakita kami ni Noy kasi before the election ng presidential elections, nag-uusap naman kami. Talaga. Oo, kasi very close kami. Nung nasa Congress kami, very close kami ni Noy. And may mga nangyari noon. Ganito rin, no? Kasi that time, nag-file kami ng impeachment noon kay Pangulong Estrada. Yes. And si Noy was very, tumutulong sa akin. Mas senior ako sa kanya. First term siya. Eventually, parati kami nagkikita. Kami nila Cheese, Escudero. Kakaibigan kami niya, no? Naging senador siya. Then eventually, naging presidente. So during the last part of his presidency, nagkakwentuhan din kami. Kita kami, tapos hindi ko alam na yun na yung huli naming pagkikita. May tinanong pa nga siya sa akin Sabi niya, Mike, sino yung atong sekretarya mo daw or sa staff mo, babae, maganda? Isip ko sino kaya yun. Baka nagsabi lang na staff ako ni Mike or siguro may isang negosyo na malayo naman talaga ako but nasabi na kasamahan ko si Mike. Pero nung nagkakaroon na siya ng dialysis, nabanggit sa akin na ayaw na niya. Kasi sabi niya, yung dialysis daw, itulong na lang sa mahihirap. And nalungkot din ako sana na dalaw ko siya or nakausap ko siya before he died.